Good day mga ka-duo. It's Brian again of Kid and Dad Motovlog. So, ngayon po ay nandito tayo sa tapat ng Santo Domingo Church. Ayan, and katabi lang siya ng Angelicum, kung saan po nag-aaral po yung aking anak si Kid. Ayan, so ano nga po ba yung reason bakit tayo gumagawa ng video ngayon? So I was just very eager and very excited to share some of the updates and mga bagong experiences ko with our Ducati 899 Panigale. So it's only just 3 months that we have owned this beautiful Italian exotic bike. Ayan. However, yun nga, sabi ko nga, medyo excited tayo na i-share yung ating mga bagong natutunan, mga bagong experiences, kung ano ba yung impact ng Panigale 899 sa ating buhay as a rider since first time natin nagkaroon ng Ducati bike. Ayan. So yun yung mga bagay na pag-uusapan natin for today. Yan. So hopefully hindi masyado maingay sa background, no, kasi medyo busy yung street na napili natin. Yan, na hintuan para gumawa ng video. Ayan. So apologies if medyo maingay po. Ayan. So ayun, 3 months. Ano nga bang mga pwede kong i-share sa inyo in just a span of 3 months of owning an 899 Panigale? Well, of course, yung mga experiences, kung ano ba yung aking mga bagay na natutunan ko dito sa bike na to, ano ba yung mga experiences, paano ko ba or ano ba yung mga things na very distinct sa 899 Panigale. So napakarami po, no. Umpisahan po natin doon sa everyday use. Yan, as you all know, doon po sa mga masugid po natin taga-subaybay, galing po tayo sa mga liter class bikes. Yan, we had the MT-10, ZX-10R, and of course yung ating Aprilia RSV4, which are all 1000 cc's and up na mga bikes. Ayan. So bakit po tayo bumaba? Yun nga po, for daily use, for road use, para sa akin napaka perfect po nung nitong 899 Panigale. Very usable yung kanyang power. Very street oriented siya, hindi siya ganun kalakas, hindi rin naman siya ganun kahina, no? So ayun, no, shout out kina ate. Ayan, so hindi siya ganun kalakas, at the same time hindi naman siya mahina. So you have the power, or you have the control over it, na the bike will depend on your mood. Kung gusto mo mag-chill ride, pwede mo siyang i-chill ride. Kung gusto mong walwalin, pwede mong walwalin. Unlike with the 1000cc, it's always all the time a serious bike. Yan. So hindi mo siya ma-enjoy. You wouldn't feel that fun vibe doon sa mga liter class na naari natin before, kasi you have to focus on how you use the bike all the time. Like kailangan mong i-refine ng husto yung throttle control. You have to watch out for those throttle twists, kasi not only are you putting yourself at risk, of course yung bike din pagka sumemplang kayo, no? So ang sinasabi ko, doon sa mga liter class bikes na naari natin before, pagka medyo na sobrahan mo siya ng twist ng throttle, especially if let's say kunyari paliko ka,
there's a big chances na pulutin ka sa kalsada. There's a big chances na mag-slide, mag-skid, or iba pang mga pwedeng mishaps na mangyari sa iyo, no? So ayun, yun yung isang main reason ba tayo bumaba sa 899 Panigale. With the 899 Panigale, pag gusto ko mag-chill ride dito, pwede, no? Mabait siya sa low end, although this bike is very famous for its low end power sa torque niya. Pero para sa akin, no, napaka smooth pa rin ng kanyang low end power, to the point na below 7,000 RPM you can have a lot of fun with this bike. Chill ride, kumbaga. Hindi siya the engine or the power doesn't shows up not until 7,000 RPM. So below 7,000 RPM pwede ka talagang mag chill ride, as in pwede. Ayan. Yun nga, number one is yung road use, o yung kanyang power usability sa road. Number two is of course yung kanyang looks. Ayan. Meron tayong mga ilang bagay na in-upgrade kay Francesca. Si Francesca ang ipinangalan natin dito sa ating 899 Panigale. And yan, let's take a look at some of those minor lang naman aesthetic upgrades. Yan, mga stickers, kung ano-ano. So halika, tingnan natin. Yan, so first off, pinaka major upgrade na ginawa natin dito kay Francesca is yung kanyang exhaust system. So from stock, pinagawa natin siya kay Sir JP Tindugan. Yan, shout out po kay Sir JP ng JPT Muffler. Ayan po, may video rin po ako about this nung pinagawa po natin itong exhaust na to. Yung underbelly, yan. Underbelly loop siya. And napakaganda po ng sound note niya ngayon. Yan po yung pinaka major upgrade na ginawa natin kay Francesca. Number 2, yun nga, mga stickers. Etong Ducati Corsa, ayan, tayo na rin po ang naglagay niyan. Itong mga stickers na to, ayan, tayo na rin po yung nagkabit niyan. Ito, ayan, ito, saan pa ba? Ito, ayan. So yun lang yung mga upgrades so far na another Ducati, Hypermotard. Yan. So yun lang naman yung mga upgrades na nadagdag natin sa kanya, no? Nating very expensive upgrades. Ito pa pala, etong mga sliders. So nag-install tayo ng front, rear axle sliders at saka spool. Yan, for the paddock stand. Yan. So ito pa po pala. So ito, tayo na rin po yung naglagay nito, itong tank grip at knee protector. Yan, para hindi po masyado nagagasgas yung mga parts na yan. Medyo ano siya, medyo takaw gasgas tong mga parts na to. So yun, nilagyan natin yung ano na yan. And of course, eto, nilagyan din natin ng brake fluid sock. Yan, it's an official Ducati Corsa merchandise. Nabili natin yan sa Malaysia during the time na nanonood tayo doon sa Malaysian MotoGP, yan, sa Sepang. Yan. So it's Peko Banyaya sock. Yan, para sa ating Panigale. Yan. So aside dun, wala naman tayong naidagdag na, no? Actually ito,
binili din natin yung pillion footrest. Yan, wala yan nung nabili natin tong unit na to. So we have to purchase one para makaangka sa atin si Kit. Yan. So ito yung pinaka-importanting upgrade na ginawa natin dito kay Francesca. Ayan. Alright, so ayun. Ano pa ba yung pwede natin pag-usapan? Yan. Share ko sa inyo yung aking mga experiences and thoughts about owning an 899 Panigale. Sa truck naman, truck use. Kasi recently nakapag-truck day po tayo. Ayan, salamat po kay Wheeltech. Ayan. Nag-sponsor po sila or nag-organize sila ng truck day sa Clark International Speedway I think that was last 2 weeks ago. Yan, and sobrang solid po nung track day na yan kasi number one, it's free for Wheeltech clients. Yan. So may binili po tayong bike kay Wheeltech last year, yung ating Kawasaki Z900 SE. So technically forever na po tayong part ng free track day po ni Wheeltech. Yan, every time po na papa track day si Wheeltech, and it happens annually. Yan. So abangan natin yan next year, mga November or December, magkakaroon po ulit ng track day si Wheeltech. Yan. So magjo-join po tayo for sure dyan. So ano nga ba yung aking mga experiences pagdating sa track dito sa 899 Panigale? First thing I would say is pinakamagandang experience and pinakamagandang handling sa lahat ng mga naging bike ko when it comes to track use. Yan. So I've had the MT-10, nagamit ko rin yun sa track kay Wheeltech din last year. Yan. However, with the MT-10, since hindi naman talaga siya as aggressive as sport bike kasi naked nga siya, medyo nakulangan po ako kay MT-10, and meron may konting lula kay MT-10, especially kapag kino-corner mo na siya ng aggressive. Yan. So with the 899 Panigale, actually imbis na lula yung maramdaman ko, it was pure bliss, pure happiness, pure adrenaline kapag kino-corner ko na po yung si Francesca, yung ating 899 Panigale. And wala pong words there's really not a word that I can think of right now na magdi-describe nung experience ko kapag nung trinak day ko itong 899 Panigale. It was a very solid bike when it comes to handling and power manageability. Yan. Hindi po siya kamukha ng mga liter class bikes na naari natin dati na yun nga yung sinasabi ko, no, you have to be very careful with the throttle control. You have to be very refined when opening the throttle kasi konti pagkakamali mo lang doon sa mga liter class bikes, may kalalagyan ka talaga dun. So with the 899 Panigale, we were able to really open up the throttle to its maximum, na full throttle natin siya without feeling anxious. Yan. So siguro yun yung best description na mabibigay ko, no. Walang anxiety when you play this bike on the track. Pure happiness talaga, pure fun. This bike is synonymous to fun bike. Ayan. Napakalakas din niya, no. And yun nga, yung handling niya, the best so far sa lahat ng mga bikes na naari natin, nagamit natin. Sa corner talagang super responsive niya. So far sa lahat ng mga naging bikes ko, ito yung pinaka most extreme lean angle na experience natin, no. Talagang ang ganda ng lean angle niya, nahihiga talaga natin siya ng sagad-sagad without feeling anxious, without the anxiety. Yan. Napaka
napakagaan din po niya as compared to sa mga liter bikes na naari natin before. If you could imagine, ano lang, no, 1000cc lang yung 100cc lang yung difference nila. This one is 899 and 1000cc yung mga previous natin, but napakalaki po nung kanilang differences sa weight. So sobrang na-enjoy ko yung weight nito, as in para sa akin very ano siya, no, very close to that of a feeling of riding Ninja 400, no? So imagine ganito kalakas na bikes, 900cc, 148 horsepower, tapos parang feeling Ninja 400 lang yung dala-dala mo. So sobrang ano talaga siya, sobrang lakas talaga niya sa track. Yan. Unfortunately, nung nag-track tayo, yun, wala pa yung upgrade natin na exhaust. So, medyo tahimik. If sana nandyan na yung nakakabit na sana yung ating maingay na pipe, nakadagdag sana siya sa adrenaline, no? So siguro mas feel ko sana siguro na bumengking yan. However, okay lang naman kasi marami pa naman next time. As what I've mentioned, yearly naman po nagpapatrack day si Wheeltech. So next year, yan, naabangan ulit natin, and hopefully nasa atin pa si Francesca by that time. And yan, mapunta, hopefully nasa atin pa si Francesca that time. Pag-usapan naman natin yung aking future plan for this bike. Kasi yan, as people know me, sobrang ano po tayo, no, sobrang masawain po natin sa gamit, sa motor. They know me perfectly well na ilang buwan lang yung itatagal niyan. Pupusta ako, magpapalit na naman ng motor yan. But this time, parang parang I have this solid feeling na mukhang I'm gonna stay with the Ducati for quite some time na, or maybe for lifetime na. Iba po yung feeling ng Ducati as compared to dun sa mga ibang brands, dun sa mga Japanese brands, even dun sa Italian brand na Aprilia. So this one, may certain feeling na mararamdaman mo kapag nakasakay ka sa kanya, kapag ginagamit mo, and kapag nagmamay-ari ka or you bought a Ducati, no? Very special yung feeling, especially yung kanyang mga sounds. Ayan, napaka exotic nung kanyang sound, napaka how do you call that, very distinct. Yan, may sarili siyang sound signature. Yung kanyang mga kalansing, yung kala mo may naiwan na bolt sa loob ng kanyang engine, which sa ibang tao parang pag hindi nila alam na ganun talaga yung Ducati, parang iniisip nila, ano ba yung motor na yun, parang may sira, parang ang pangit naman ng tunog ng makina nun, parang puro kalansing. But for some people, or for a lot of people, especially to sa mga Ducati owners and Ducati fanatics, yan, napaka-special po niyang tunog na yan para sa atin. So it's one of the reason why we are sticking with the Ducati brand, no? Yung kanyang sound signature, napaka-special, exotic. As a matter of fact, pag may dumadaan na Ducati, kunyari nasa loob ka ng bahay, pag may dumaan na Ducati, right away you can clearly say na, oh, Ducati yung dumaan. So ganun ka-distinct yung tunog niya, and unlike with the other brands, lalo na yung mga Japanese na inline flat plate 4-cylinder engines, pag may dumaan, mahirap
hulaan kung anong bike yung dumaan. So yun yung isang maganda sa Ducati, yung kanyang sound signature. So may sarili talaga siyang characteristics. Yan. Magaspang yung tunog niya as what Ducati fanatics say. Yan. Pero yung pagkagaspang niya, yung pagkamaingay niya, hindi siya yung masakit sa tenga, hindi siya yung annoying. It's actually one of those things na binabayaran ng mga Ducati owners sa mga Ducati bikes nila. Ayan. So it's very special. It's very nice to the hearing. Yan, parang music to the ears. Ayan. And ayun nga, so yun nga, sa track day sobrang solid niya. Wala akong masabi sa kanya pagdating sa track day, and I would recommend this bike dun sa mga katulad ko na madalas mag city ride, madalas nasa city, madalas road use lang, daily use, but at the same time aggressive riders na pumupunta, namamasyal sa Marilake, mahilig sa twisties. Yan, every now and then nag-track day at least once or twice a year. Ayan, so this bike is perfect for you. I cannot reiterate how perfect this bike is for that scenario, road use and aggressive riders. So napakaganda talaga nitong bike na to. And ayun nga, mabalik tayo. So that's another reason bakit tayo sobrang saya, and bakit etong 899 Panigale ang ating napili. So ano pa ba? Yung yung feeling na ng isa ka sa Ducati owners. Yan, so isa ka sa parang mga special ones. I'm not bragging, hindi ako nagyayabang. Hindi ko sinasabing mas special yung Ducati sa ibang brand, but what I'm saying is alam naman natin, Ducati is Ducati. It's the epitome of a very solid, very expensive, very special bike. So nadadala mo yun sa sarili mo na parang you somehow feel special kapag dala-dala mo tong motor na to. And actually hindi lang you feel special, but you are also treated special, lalo na sa Ducati community. Yan. So just to share with you, naka-join na kami ni Kid one time ng Ducati ride. Yan, sa papunta Mabalacat, Pampanga, sa may Dia Cafe. Ayan, and sobrang special ng treatment sa mga riders and mga owners ng Ducati. Access Plus and Ducati, yan, under of course kay Sir Toti Alberto. Ayan, sobrang spoiled kasi parang sinarado yung Dia Cafe, just for that specific ride. There's even a special menu for the Ducati riders, na yun, nakasulat dun yung yung menu, kung ano yung breakfast na pwede naming pagpilian, pati drinks as well. Tapos nakalagay dun Ducati breakfast menu. Yan. So alam mo yun, napaka-special ng feeling. Pati actually pati yung mga parking lot may nakalagay na karatula na for Ducati bikes, yung parking naka-reserve for Ducati riders. So sobrang special talaga ng feeling, no? So shout out na rin kay Sir Toti Alberto. Yan. Salamat po sa mga pa-ride nyo na libre yung meal. Yan, sobrang we feel so spoiled yung mga Ducati riders with that gesture. Yan. And isa-share ko about being spoiled as a Ducati owner and rider.
nung track day po nung Wheeltech, doon po sa Ducati paddock may mga test bikes. Nagkaroon po ako ng interest na i-test ride po yung Hypermotard. Ngayon, supposed to be pagka magte-test ride ka, you have to sign a waiver and give your ID. Yan, to surrender the ID. You have to surrender an ID and fill out waiver. Yan, para makagamit kayo ng bike. Kasi kunyari ma-semplang nyo or ma-damage nyo in what way, nakasulat doon sa waiver na you have to shoulder whatever expenses na meron para dun sa mga sira na na-incur mo. Yan, nandun si Sir Toti, and napansin niya, nakita niya actually earlier pa lang, nakita na niya na I was riding an 899 Panigale. And guess what? Hindi na nila ako kinuhaan ng ID, hindi na ako pumirma ng waiver, and Sir Toti just said, sige na, i-test ride mo na. And he even offered to test ride his personal V4R, or is it V4R? V4S or V4R, yung race bike niya, yung full race bike niya. He even offered to me na i-test ride ko siya later on pagkatapos ko raw doon sa Hypermotard. But hindi ko na trinay kasi that bike is super expensive. Siguro pagka nasemplang ko yun, baka buong buhay kong pagbayaran yung bike na yan. So alam naman ng mga nakakakilala sa atin na hindi naman tayo ganun ka-well off. Sakto-saktuhan lang yan yung etong bike na to. It's a gradual upgrade from a less expensive bike hanggang sa nabili natin to, paunti-unti lang yung upgrade. So ayun, sabi ko wag na, medyo nakakatakot kasi baka mamaya mag-enjoy ako, iwalwal ko, ihiga-higa ako, masemplang ko, it's gonna take a fortune para mabayaran ko yung motor na yun. So anyways, yun ang pinopoint ko lang is ganun ka-spoiled yung Ducati owners pag alam ni Sir Toti na you have Ducati. Ganun ka-spoiled kay Sir Toti, and that really feels good, no? Sobrang pampered nung feeling yan. So isa yun sa binabayaran, and isa yun sa mga reason bakit siguro mag-i-stay na ako for a lifetime with the Ducati. And next one, siguro yung exhaust sound. Yan, napaka-angas ng kanyang exhaust sound. It's not just the clanking sound signature na patay na patay yung mga Ducati fanatics and owners sa Ducati, but yung kanyang exhaust sound. So this one is a V2 engine. This one has a V2 engine. Ayan, 898 yata specifically sa papers ang kanyang displacement, and yung kanyang exhaust sound is pure, hindi ko mapaliwanag, no? Wala akong maisip na term para i-describe siya. Pure happiness, pure muscle, napaka solid, napaka-angas yung grunt nung engine, nung exhaust nito. Especially nung napalitan siya ng exhaust system simula doon sa underbelly loop niya papunta doon sa muffler, which is yung AR Austin Racing. Yan, napaka solid nung tunog talaga niya. So I cannot find anything that would replace the sound of this V2 Ducati engine sound, no? So solid talaga, sobrang patay na patay talaga ako at ang marami sa tunog nitong V2 engine.
And so final thoughts, tanungin natin yung sarili natin ng ilang questions para ma-share na rin natin sa mga viewers yung ating final thoughts about this bike. First question, will I still sell this bike and switch to another? Sinagot na po natin yan kanina pa paulit-ulit. So I think I'm gonna stay with Ducati for quite some time, or even for the rest of my life na. Magpapalit man tayo, it's para sa akin it will still be a Ducati bike. Yan. So yung mga higher version nito like yung 959 and yung V2, yan, sila yung magkakadikit lang. But parang hindi ko na rin balak talagang bumalik sa liter class. Yung V2, ewan ko kung ilan yung displacement nun exactly, pero yun 959 siguro, or yung V2 na lang. But the models such as yung mga V4, V4S, Street Fighter, siguro malayo pa sa isip ko na bumili ng gano'n, no, na mag-ari ng gano'n. I'm really happy with this 899 kasi sabi ko nga, pwede siya sa road, pwede siya sa twisties, pwede sa racetrack. So this one is perfect for me. Number 2 question, would I recommend this bike to everyone? Hindi po, hindi siya para kay everyone. May specific group of riders lang na babagay itong motor na to. If you are an Italian lover, yan, mahilig ka sa sound ng muscle, V-engine, mapa V2 man yan o V4, this one is for you. Pero kung mas trip mo yung mga screamers, yung mga high revving engine, yan, hindi ko po mai-recommend to kasi it might take some time for you to like the sound signature or the sound notes of Ducati bikes. Ayan. Number 3, mahirap pa mag-ari ng Ducati bike? Well, for that question, since 3 months pa lang po natin siya na-ari, hindi ko pa siya masasagot kasi there's a notion nga na magastos daw, mataas ang maintenance ng pagmamay-ari ng isang Ducati bike. But may isa na ako na experience sa kanya na minor issue. One time po galing kami sa ride ng anak ko, pumarada lang kami, nasa bahay na kami, pumarada kami, kumain lang kami, and then nung i-on ko na ulit yung bike kasi ipapasok ko na siya ng bahay, ayaw na niya sumindi, as in totally walang power, walang ilaw yung dash, walang ilaw yung mga tail lights, and sobrang natakot ako no kasi I was thinking it might be the ECU na nasira. So yun, ang dami kong kinalikot, and then I found out na relay lang pala yung yung sira niya. So sobrang mura lang nung part. So para sa akin, hindi ko pa siya masasagot, no. Wala pa akong ginagastos na something quite expensive dito sa motor na to kasi medyo bata pa rin to. 11,000 kilometers pa lang ang tinakbo nito, and medyo malayo-layo pa siya sa Desmo service na 24,000 kilometers. So yun yung medyo madugo. Kailangan mo talagang paghandaan yung 24,000 kilometers odometer nito for the Desmo service. Yan. So ayun lang, medyo mahaba-haba na yung ating video, and hopefully sana nag-enjoy kayo sa panonood. If you have questions, please do comment below. Yan, doon sa mga nag-i-interest na may-ari ng Ducati. Please ask some questions na medyo hindi kayo makahanap ng kasagutan sa internet, no. Baka sakali matulungan ko kayo, and makapag-decide kayo if magmamay-ari kayo ng Ducati. Yan. So
Ayun lang, it's Brian again of Kid and Dad Motovlog. So thank you so much sa mga subscribers natin. Doon sa mga hindi pa po nakasubscribe, please do subscribe. Hit that bell notification icon na rin para updated po kayo sa ating mga contents. Medyo recently po medyo konti yung ating uploads, no, pero tuloy-tuloy naman. Ayan. So yung mga shorts natin hindi naman natin pinapabayaan. Sana napapanood nyo rin. And from Santo Domingo Church, it's Brian again of Kid and Dad Motovlog. Thank you and we love you all. Peace.